So, meron po tayong Sentra na N16. So, 2005 model na GT180. So, main problem po nito is yung hindi nako-control yung lamig. Ito yung mga naka-digital o yung auto climate. So, kahit saan mo iset yung temperature, pag sinukatan natin dito, nandun lang siya sa 8 degrees. Hindi siya nag-off kahit iset mo rito ng 25, hindi siya nagbabago. So kahit lagay mo pa ng 32, hindi siya nagbabago. Either off or on lang siya, no? So fan lang na-adjust, pero yung lamig, fix yung lamig, masyadong malamig. So hindi nag-off yung compressor. So ang gagawin natin kasi yung design nito is to adjust the temperature. So ang kailangan niyang gawin is hahaluan niya ng heater pag itataas mo yung temperature, which is parang same din ng design ng Zefiro. Okay? So ang gagawin natin dito is gagawa natin siya ng control. So gagamit tayo ng W3230 na digital temperature control. So paano natin siya i-connect? Hindi natin siya basta i-connect. Ginawa kasi nila to dati, binaypass nila. So naglagay silang thermostat ng rep. So yun ang gagawin natin dito. Dapat pag in-off natin to, dapat ito ay mag-off na rin. Hindi na natin kailangan i-off to. So dito lang tayo mag-a-adjust ng temperature dito. Pag naka-auto siya. Pag naka-econ o naka-fan, dapat mamamatay ito. So hindi siya to dapat gagana. Hindi niya dapat pagaganahin yung compressor. Parang ganun sa dati. So gagana lang yung compressor o lalamig lang siya kapag ka naka-click yung auto, saka siya mag-on, saka mag-a-adjust dito, hindi na dito. So paano natin siya i-connect without damaging yung wiring? Ang dami ko tinanggal dito. So ang dami kasing nakakabit ng mga gagaya nito. May andyan pa yung wire ng thermostat na nilagay nila dun sa papuntang relay, which is babaguhin ko. Ibabalik ko muna siya sa stock. So ayan. Ang gagawin natin is gumawa ko ng diagram. Kinapa-kapa ko dun sa kanyang aircon controller. So kung saan pag kinlik ko yung auto, dapat may command ako na maipapadala mula dito papunta sa ECM. Kasi si ECM o si ECU ang nagbabato ng command papunta sa compressor, papunta sa fan, so papunta doon sa idle air control para i-balance yung idle. So hindi pwedeng yung rekta-rekta lang na ginagaya nung ginagawa nila na sa compressor na lang nirekta, bumabagsak yung idle kasi hindi alam ni ECU na may dagdag load pala. So kailangan alam ni ECU, kailangan ma-receive niya yung signal. May dedicated kasi na signal yan na pag na-receive ni ECU galing dito, alam niya na nag-on yung aircon, bubuksan niya yung compressor, bubuksan niya yung fan. Pag na-detect niya na goods lahat, okay? Tapos pag nag-overheat, i-off niya rin kahit na nagbigay ito ng on para ma-deload yung engine, para hindi rin lumala. So ganun yun, may mga safety features siya. Kailangan natin sa alang-alang yun pag nagba-bypass tayo, hindi yung basta bypass lang ng bypass. So ito yun, ginawan ko siya ng diagram. So ito yung auto climate natin, which is ito siya. Itong board na to. Okay, nakalagay yan dito sa box na to. Tapos ito yung harap niya, binuksan ko lang at kinakapa ko siya. Okay? So, ito yung auto climate natin. Auto climate control. So, yan, yung pin 22, pupunta yan sa ECU, direct yan dito. Puputulin natin yan, which is ito yung command na ibibigay ni auto climate. So, pupunta kay ECU. Na kapag nagbigay siya ng command na 0, ibig sabihin, may transistor yan sa loob. Ayan siya yung transistor na yan. I-short niya to ground. Yung nakakonect kasi sa collector yan. Nakakonect sa collector. Tapos emitter is ground. So pag nabigyan ng 1 na signal tong transistor, i-short niya sa ground. So kaya ang design nito is negative trigger. So ibig sabihin, kailangan niya ng 0 para mag-on. So kailangan, ang ilalabas niyang data is 0. So yung reference ni ECU na 1, which is ang gagawin niya is i-convert niya into 0. I-short niya into 0 para malaman ni ECU na on na yung state. Okay? So kailangan niya ng 0. Pag nag-0 itong linya na to, meaning on yung AC. Okay? Ito yung AC input ni ECU. So pinutol ko na yan. Tapos so kinonect ko rito yung itong digital climate control na to, which is saan ba yung board? Ito siya. So ang pin nito is meron siyang 4 na pin. Ayan yung nandito sa ating diagram. So yung 4 na pin na yan
is BCC, which is 12 volts, tapos ground, tapos switch 1, switch 2. Okay? So, yung ground, bakit hindi ko to diniretso ng ground? Bakit connect ko siya doon sa auto climate na command? So, ang purpose niyan para pag pinutol natin yung ground, so ang gagawin niya kasi puputulin niya yan eh. Kapag naka-off ang AC, puputulin niya yung ground, meaning magahang yan. So, ang gagawin niya, mag-off din tong auto climate natin. So, hindi na natin kailangang i-off manually. Okay? Pag nilagay natin sa mode na icon o fan lang, mag-off ito. So, hindi na natin kailangang isipin na patayin pa ito mano-mano. So, automatic na nangyayari. Okay? So, yun ang purpose nun. Tapos, para hindi rin naman pumidback sa ECU kasi 5 volts lang ang reference ni ECU. So, para hindi pumidback yung BCC natin mapunta dun sa ECU yung 12 volts. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng diode. Okay? Yung diode, mali ang connection ko. Wait lang. Balik tayo. So, tinapalan ko na lang. Mali kasi yung diagram ko, nagkakaliktad ako. Ayan. So basically, yung signal na hinihintay, maglalabas ng reference si ECU na 5 volts. So, idediretso niya doon. So ito mapapasokan ng 5, hindi rin naman gagana yan. Kasi tested ko na yan doon sa isa. Sa ginawa ko, ngayon ko lang ito gagawa ng diagram. Pero ginawa ko na yan. So, ayan. From ECU, maglalabas siya ng 5 volt reference, which is ang gagawin lang naman itong relay natin, yung adjustment natin. So, siya yung detect ng temperature. So, which is ito yun. Ikakabit natin doon sa may vent. So, para ma-set natin yung tamang temperature dito sa controller na to. Okay? So, ganun lang kasimple. Basic na lang siya. So, para hindi tayo, isa lang ang puputulin nating wire. Okay? So, for safety. Kasi ito, hindi ko nalalagyan ng fuse kasi itong auto climate natin, naka-fuse naman na to doon sa ating main fuse box. So, hindi na kailangan lagyan ng fuse. In case na may mag-short naman dito, may puputok naman ng fuse. Okay? So, paparallel ko lang siya doon sa may pin 27, which is yan yung ignition on natin. Okay? Which is nakakonect sa pin 27. Nandito siya yan. Ito 1, 22, ayun, 27. Tapos yung ating auto climate control, yung output niya na AC command, which is 22 naman. Dito natin siya i-connect. Ito siya yan. Pag tinignan mo tong controller, ito yung 16 pins, ito yung 20 pins. So, ito yung 21, tapos 22. Ayun yung, dyan tayo kukonect ng controller natin yung sa AC out. Tapos, yung 27, yan yung BCC. Ayan, dalawa lang kukunin natin. Ayun na yan. Tapos yung isa pupunta na sa ECU. Bali 3 wires lang ang natin dito sa controller. So, update ko kayo, iwa-wiring ko muna. Okay. So, kung makikita nyo rito sa picture, may tatlong wire lang siya papunta dun sa may controller na dinagdag natin, yung digital temperature control natin. So, yung kulay pink dito na wire, so yan yung ignition on natin na 12 volts. Tapos, ito yung trigger wire natin ng AC papunta sa ECU galing sa auto climate control. So, pinutol ko yan, yung red stripe blue na wire. Tapos, dito ko kinect yung ground nung ating controller, temperature controller natin. Tapos, ito yung out niya. Okay? Yan yung tinitrigger ng relay based dun sa temperature na dinedetect. Based dun sa temperature na sineset natin doon sa controller. So, ito na. Naisara ko na. Pero temporary pa lang. Hindi ko na lang muna siya nalagay para isasara siya dito. Okay. Pero i-permanent ko siya dito. I-bricks ko siya dyan. Kasi hindi makikita yung wire. So, ayan. Yan yung ating update. So, start na natin. Okay. Ayan. So, mapapansin nyo, naka-off yan. So, pag in-on ko yung AC natin sa baba, ayan, on natin, mag-on na rin siya. Tapos, nakaset lang ako sa 25. So, pag set ng 25, mamamatay siya. Pag baba niya ng 25, yun, lamig. At least, basta ng lamig niya. Baba niya ng 25.
kasi hindi gumalaw yung ating RPM, so nakafix siya. Hindi siya yung pagka direkta kasi pag hindi alam ni issue biglang may load, mababa yung minor tapos babalik. So yung mga pansin steady, iahabol niya muna yung RPM bago niya i-on yung compressor. So pag nilagay ko siya sa econ, lagyan natin sa econ, ayun, patay siya kasi fan lang, naka fan mode lang siya. So pag pinalik natin sa auto, andar siya ulit. So itong temperature, bali wala na to, kahit saan mo kasi ilagay yan, hindi nagbabago, wala na kasing heater. So pag pinatay ko to, patay din siya. Ito yung remedyo sa mga ganito, sa mga lumang, lalo sa mga lumang Nissan na continuous na gumagana yung compressor sa mga autoclimate. Okay? So wala na siyang heater. Ayan. On. Fully working na siya. Oh, lamig. It's cold talaga. Yung sensor natin dito ko na lang nilagay sa vent para yung sinesense na mismo yung vent. Hindi ko na nilagay sa evaporator kasi masyadong advanced sa evaporator. Masyadong mabilis yung palitan ng temperature. On and off masyado. Kaya medyo magtatagal ng konti. Tapos kaset lang yan ng 25 kung malamig na malamig. Nakabukas kasi yung mga pinto kaya bilis niyang mandar.